Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na para sa Muslim na siya ay magkakaroon ng huwaran, kaya nga itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huwaran ng sinuman na iniugnay niya ang kanyang sarili sa mga Muslim. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Matatagpuan ninyo sa sugo ni Allah ang mabuting halimbawa. Matatagpuan ninyo sa sugo ni Allah ang mabuting huwaran. Subalit, ang marami sa atin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maaring sa kabila ng kanilang pagsisikap, ay nararamdaman nila na maaring nagkukulang sila sa pagsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya ay sa kanyang mga asal at mga pag-uugali. Dahil nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maasum. Pinangangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay hindi nagkakamali ng malalaking mga pagkakamali o nagkakasala, at ang anumang magagawa niya ay pinangangaralan agad siya dito ni Allah subhanahu wa ta'ala at itinutuwid. Kaya nga, bukod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamainam na tayo ay kukuha din ng huwaran mula sa pangkaraniwang mga tao, at syempre pangunahin dito ang mga sahaba radhiyallahu anhum. Sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman kadmat." Sino man sa inyo ang naghahangad na kumuha ng sino man bilang kanyang huwaran o nagdanais siya na sundan ang yapak ng tao na ito, falyastanna biman kadmat, marapat siyang kumuha ng huwaran mula roon sa mga pumanaw na. Fa innal hayya la tu'man alayhi al-fitnah. Dahil tunay na ang sinumang buhay ay hindi ligtas sa fitna, at maaring siya ay masasadlak sa pagkakasala, pagkakamali at iba pa. Kaya mas mainam na kunin natin ang mga yumauna. At hindi lamang basta-bastang mga yumauna ang tinutukoy niya rito, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na marapat nating kunin bilang ating mga kudwa, uswa, o kaya pagkukuhanan natin ng aral at gagawin nating mga gabay na susundan natin ang kanilang mga yapak. Ito ay walang iba kundi ang mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdalu hadhihi al-ummah, sila ang pinakamainam sa ummah na ito. Pinakamainam sa ummah na ito na pinuri sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang mga ayat, mga hadith. Pinakamainam sa ummah na ito sa kaalaman, pinakamainam sa ummah na ito sa pananampalataya, at sa lahat ng aspeto ng kanilang pagiging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sa pamagitan nga nila ay pinagtanggol ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang relihiyon na ito, at sa pamagitan nila ay pinagtagumpay ni Allah ang relihiyon na ito. Gayun din sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na mga sahaba radhiyallahu anhum abarruha quluban, sila ang mainam na kukunin natin bilang mga huwaran dahil sila ang pinakadalisay ang mga puso. Dalisay ang mga puso na sila ang mayroong pinakamatinding ikhlas. Sila ang mayroong pinakamatinding paghahangad sa kabutihan, at sila ang pinakamatindi sa paglayo sa anumang mga bagay na nakakaapekto ng masama sa ating mga puso, katulad ng shirk, bid'ah, inggit, pagmamalaki, at iba't iba pang mga damdamin ng tao. At ganyan din sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sila a'maquha ilman, sila ang pinakamalalim sa mga tao sa kaalaman sa relihiyon na ito, dahil tunay na sila ang talagang magiging pinakamaalam dito, dahil nakasama nila mismong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naunawaan nila ang hikmah sa lahat ng pagsasabatas. Naunawaan nila mula direkta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bawat aral ng relihiyon na ito sa pinakadalisay na anyo nito. At hindi sinabi niya ang sahaba radhiyallahu anhum wa aqalluha takallufan,
ng mga sahaba radiyallahu anhum, sila ang pinakakaunti sa kababawan. Na napakahalagang katangian na ito ng mga sahaba na dapat nating makuha mula sa kanila. Kababawan na ibig sabihin, ang mga sahaba sa kabila ng kanilang pagiging tao, hindi sila madrama katulad ng mga tao sa panahon ngayon. Hindi sila katulad ng mga tao sa panahon na yon, puro forma, kung paano nilang ipapakita ang kanilang mga sarili bilang banal o maalam sa kanilang mga kapwa-tao. Ang mga sahaba ang pinakamalayo sa ugali na ito. At kabilang sa ipinapaliwanag ng mga scholar na katangian ng mga sahaba, kaya nasabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu na sila ang pinakakaunti sa takalluf o kababawan, ito ay dulot ng kanilang pagiging makatotohanan sa kanilang mga kilos at pananalita. Ang mga sahaba radiyallahu anhum, tuwing ang merong suliranin, ay agad nila itong nasusolusyonan dahil sila pare-pareho ay naghahangad ng katotohanan. Naghahangad sila ng pag-iral ng katarungan. Naghahangad sila ng anumang pinaka maglalapit sa kanila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man sa kanila ang nahihiya ang umamin. Nahihiya na umamin na siya nga ay nagkamali o nagkasala, at walang sino man sa kanila ang nahihiya na magsabi na hindi niya alam o hindi niya kaya ang isang bagay. Walang sino man sa kanila ang nahihiya na sabihin ang katotohanan at panindigan ang katotohanan. Sinabi rin ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, na dahil sa mga katangian na ito, sila ang hinirang ni Allah upang maging kasama ng kanyang kahuli-hulihang propeta li ikamati dinihi, upang itaguyod ang relihiyon nito. Kaya nga, dahil sa mga katangian na ito ng mga sahaba radiyallahu anhum, fa'rifu lahum fadlahum, alamin ninyo mula sa kanila ang kanilang mga kainaman, hindi dahil sa tayo ay nagmamalabis sa kanila o ginagawa natin silang mga artista, ginagawa natin silang mga celebrity, o ginagawa natin sila na katulad ng mga tao na nagmamalabis ang ibang mga tao tungkol sa kanila. Ito ay din, ito ay relihiyon na tayo ay magpahalaga sa mga sahaba katulad ng kung paanong pinahalagahan ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na sino man na nagmamahal ng tunay sa relihiyon na ito ay marapat na nakakakilala sa mga sahaba ng higit pa sa pagkakakilala niya sa sinumang tao na nabubuhay sa mundong ito. Huwag tayong tutulad sa ibang mga mananampalataya o nagpapakilalang mananampalataya. Mas kilala nila ang mga basketball player, mas kilala nila ang mga artista, mas kilala nila ang mga vlogger kaysa sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinagtagumpay ni Allah sa pamagitan nila ang relihiyon na ito. Siyempre, wag na wag dating tutularan yung mga nangangahas na magsalita laban sa mga sahaba, dahil tunay na walang sino man ang mamimintas sa mga sahaba na pinuro ni Allah liban na lamang sa masasamang tao. O masasamang tao lamang ang merong kapangahasan o merong kamangmangan o merong kabaluktutan upang magsalita laban sa mga pinuri ni Allah at hinirang ni Allah na maging kasama ng kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, "Watbi'uhum ala atharihim." Marapat sa inyo ang sumunod sa kanilang mga yapak. Marapat sa inyo ang sumunod sa kanilang mga bakas. At paano natin sila masusundan kung hindi natin sila kilala? Paano natin sila masusundan kung hindi natin alam ang kanilang mga talambuhay mula sa mga napagtibay na mga ulat tungkol sa kanila? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, panghuli, sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, "Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim." Marapat kayong kumapit, maghangad na makasunod sa kanilang mga ugali at sa kanilang mga paraan ng pamumuhay. At gayon din marapat nating malaman ang tungkol sa kanilang mga ugali at paraan ng pamumuhay, fa innahum kanu alal hudal mustaqim, dahil sila ang mga tao na nasa tunay na matuwid na landas. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Tunay na ang sinuman sa mga Muslim na hindi kumukuha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huwaran at gayon din sa kanyang mga kasama ay tunay na kumukuha sa iba, liban sa kanila bilang kanyang huwaran. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na napakahina ng sinuman na siya ay mayroong mga gawain na wala siyang ginagawa na sinuman na kanyang huwaran. Kaya nga, tayong mga Muslim, binibigyan natin ng ibayong diin na tayo ay tatahak sa landas ng relihiyon na ito sa pamagitan ng bakas ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Ito ang tunay na diwa ng Salafiyah, na tayo ay sumusunod sa kanilang mga bakas dahil sila ang pinaka mainam, sila ang pinaka maalam at sila ang pinaka nakababatid sa iba't ibang mga kaalaman at hikmah, karunungan sa anumang turo ng relihiyon na ito sa mga paniniwala at mga gawaing pagsamba. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagsunod sa bakas ng mga nauna ay isang ugali na tangan at pinahalagahan kahit ng mga hindi mananampalataya. Ang mga hindi mananampalataya, kung nagdanais sila na maging mahusay sa paraan ng kanilang pamumuno, pinag-aaralan nila kung paanong namuno ang mga naunang mga tao sa kanila. Nang sa gayon ay hindi sila mag-iimbento ng kanilang paraan ng pamumuno. Ang mga hindi mananampalataya, kung gusto nilang maging mahusay na engineer, maging mahusay na doktor at iba't iba pang husay sa iba't ibang mga larangan, pinag-aaralan nila ang bakas ng naunang mga engineer, naunang mga doktor at iba't iba pang may kinalaman sa kanilang tinatahak na landas. Kaya nga, para sa sino man na nagdanais na maging mabuting Muslim, marapat sa kanya na tahaki ng landas ng naunang henerasyon ng mga Muslim na siyang pinaka nakakaalam at nakakabatid sa relihiyon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na napakasamang ugali ng tao na siya ay mag-iimbento ng kanyang sariling pamantayan sa relihiyon na ito. Tunay na napakasamang ugali ng tao na hindi siya kukuha ng bakas o aral mula sa naunang henerasyon ng mga Muslim, hindi lamang sa kanyang relihiyon, bagkus ay maging sa asal, sa paraan ng pamumuno, sa paraan ng da'wa, sa paraan ng jihad, at iba't iba pang may kinalaman sa relihiyon na ito. Pero syempre, pinakamasahol ay yaong mga tumutuligsa sa mga tao na hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maging kasama ng kanyang kahuli-hulihang propeta radiyallahu anhum, na tunay nga na walang sino man ang magsasalita laban sa mga sahaba liban na lamang na sila ay masasamang tao at marapat nating pangilagan katulad ng kung paano natin pinangingilagan ng sakit at iba't iba pang kasamaan na naglipana sa lipunan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, iniwan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Mahajjatul Bayda, sa isang malinaw na landas, layluha kanahariha, na ang gabi nito ay malinaw din, maliwanag din katulad ng araw nito. At kabilang sa mga palatandaan ng landas na ito ay ang bakas na iniwan sa atin ng mga sahaba radiyallahu anhum.